Patuloy pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa extreme North Luzon, lalo na sa Batanes Group of Islands at Ilocos Norte. Ilang bahagi pa rin sa nalalabi ng extreme North Luzon, magkakaranas pa rin ng gloomy at mga ilang isolated rain showers. Ilang bahagi sa may bandang Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at South Luzon, makakaranas pa rin ng outer rain trough. Bunsod pa rin ang monsoon trough na umiiral dahil pa rin sa pananatili ng remnants o trough extension ni dating bagyong Bising. Nalalabi pa rin ang Visayas at Mindanao, Katamtaman at ilang bahagi ng Mindanao ay moderate to fairly weather. Isolated rain showers patuloy na iiral sa halos sa katimugang bahagi ng bansa, bunsod pa rin ng Intertropical Convergence Zone. At may susunod ba na bagyo? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome pumalik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 8, 2025. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 10:11 na ng umaga. Bagamat wala na tayong nararamdaman ng epekto ni dating bagyong Bising, yung ilang remnants na lamang na nahahatak bunsod ng monsoon trough na tumatawid sa bahagi ng North Luzon, ay magdudulot na lamang ng mga ilang isolated rain showers sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. Pero generally, moderate ang lagay ng panahon na natin sa Central Luzon, kabilang na ang hanggang Southern Luzon nga po. Except sa parte pa rin na Ilocos Norte at Batanes Group of Islands na kasalukuyan pa rin silang nakakaranas ng mga matitinding pag-ulan at mga localized thunderstorms. As of 10 o'clock o 10:10 a.m. pero tingnan na agad natin yung real-time lightning detection system natin. As of 10:12 a.m. ngayong umaga ay nasa kasalukuyang mayroon tayong outer na 398 strokes or inner na 336 strokes. Yan. Antayin natin kung magre-refresh pa siya at madadagdagan. At so far mukhang hindi na siya nadagdagan. So lumalabas ang inner lightning strikes na nadedetect natin. So far 336 ang total lightning strikes at 398 naman sa total outer lightning strikes. So ang ilagang bahagi pa rin, lalo na sa bahagi na Ilocos Norte, pinag-iingat pa rin po sa malawakang pag-ulan po dyan. Ayan, extension hanggang dyan na sa bahagi nga po ng Batanes, Group of Islands at Babuyan Islands. Yan ang sunod-sunod ng mga pagkidlat. Ingat po sa mga kababayan natin dyan at ingat sa mga posible pa rin pagbaha. Dahil posible pa rin kayong magkaroon pa rin ng malawakan na pag-ulan nitong maghapon. Kung sisilipin natin yung NOAA satellite infrared imagery, ay makikita natin na malawakan pa rin ang pag-ulan nila, bunsod pa rin ng monsoon trough dito, ng extension ng trough ni dating bagyong Bising, bagamat napakalayo na niya at under dissipation state na siya halos. Medyo lumalaban pa yung kanyang circulation sa hilaga ng parte ng Taiwan. Kaya yung kanyang trough kasabay na rin ng southwest monsoon na nahahatak ng bahagya dito sa kalurang bahagi ng Luzon, magdudulot pa rin sa atin ng mga pag-ulan, kabilang na ang Central Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon. Bagamat mostly moderate ang lagay na ng panahon natin, kabilang na ang Central Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. So asahan na lang natin ang mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers. So pinag-iingat po ang parte ng mga nasa hilaga ng Batanes Group of Islands hanggang dyan sa may bandang Ilocos region, na kasalukuyan pa rin kayo nakakaranas ng matitinding pagkulog at pagkidlat. So mag-iingat po tayo. So pagbabasa natin yung Doppler radar imagery, yung kapal ng wavelength ng precipitation medyo nagmo-moderate pa rin kahit papaano. Yan sa may bandang kaluran ng Zambales. So may mga kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan po dyan na natatawid-tawid dyan dahil nga po sa habagat at sumasabay nga po sa nahahatak ng monsoon trough na ito ng remnants ng bagyo na si Bising dati, na ngayon balik na sa international name nga po. So nakataas ang thunderstorm watch natin sa Visayas, kabilang na ang NCR. So sa Visayas kasama na ang buong Iloilo, Antique, Capiz,
Aklan, Guimaras at Negros Occidental within 12 hours yung forecast nila ayon sa data feed ni Pag-asa. At sa Metro Manila naman o kasama na sa buong NCR, inaasahan ang Metro Manila, kasabay na ang Rizal, Cavite, Batangas, yan, within the next 2 hours daw yan. At nakataas ang mga ilang epekto ng mga kalat-katapag ulan sa may bandang Zambales. So mula Butulan na yan, Iba, Palawig hanggang Santa Cruz na yan. Sa banda Bulacan naman, ang Paumbong, Malolos, Giginto at Bulacan ay nakataas pa rin ang mga persisting na mga posible pa rin mga isolated rain showers. Magdala po ng payong dahil 2 hours daw ang effect ng forecast na ito. So ganon din sa ilang bahagi pa rin o rest ng Visayas, kasama na ang Palawan, lalo na sa El Nido, Culion at Taytay, ay pinag-iingat sa mga posible pa rin mga isolated rain showers, bunsod pa rin ng habagat at nahahatak pa nga itong habagat natin sa kanluran, kaya expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions ngayon dito sa amin sa Caloocan South, overcast, gloomy, humid at partly cloudy ngayon. So expected sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Mataas pa rin ang ating forecast on prediction mula ngayong Martes hanggang Huwebes. May mga ilang potentially na maulan pa rin tayo at overcast maghapon. Yan, at mostly partially cloudy, ito sa mostly cloudy pa rin ang iiral. So medyo tataas ang ating hot humid ng bahagya. Yan. Depende na lamang kung mas tumataas ang ating outside temperature at mataas ang ating humidity. So medyo maalinsangan na naman tayo niyan kung sakali. Dahil kasalukuyang nasa 85% yung ating outside humidity. Base sa reading na aking hygrometer dito sa amin sa Caloocan. So pag tumaas ang temperatura at pumatak ng 33 degrees Celsius, well, expected na ang malagkit na alinsangan na naman ang aasahan natin sa Metro Manila. At least alam na po natin ang mangyayari mga folks. Sa lowest temperature na itala na ka-weather station, kaninang 4:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na 31.6 degrees Celsius ang naitala namin dito sa Caloocan, kahapon yan ng hapon at 1:04 PM. At sa ating local heat index, base sa aking heat index recording 43.7 degrees Celsius. So medyo mataas ang heat index namin kahapon despite na gloomy at maulap ang aming halos maghapon. So ibig sabihin lamang asahan ang medyo mataas-taas na forecast ng ating heat index. So kung titingnan natin sa ating almanac heat index forecast ngayong araw, so ang pinaka-latest namin since kaninang madaling araw pa is 35 degrees. So extreme caution, mababa pa lang yan. Pero expected hanggang 38 degrees Celsius daw ang magiging forecast namin dito sa Caloocan. So sa mga kakankalo natin dyan, magpayong po at wag masyadong magbilad dahil medyo maaraw-araw na tayo dyan. At mas tumataas na po yung hot humid natin ngayong araw. So inasahan natin na tataas pa rin daw ang forecast hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa ibang bahagi naman ng bansa, in selected areas pa rin, dito sa Ilocos Norte sa may bandang Lawag, matik, mababa lang ang heat index dyan. Patuloy pa rin silang inuulan dyan. Pero kung sisilipin naman natin ang Tugigaraw, yan, sa Tugigaraw, makikita natin mataas ang kanilang heat index forecast, danger status at 42 degrees Celsius ang inyong magiging heat index. At papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius starting ngayong 11 onwards po yan, dire-diretso hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang nasa mainit na naman tayo na temperatura. Pagdating naman sa bandang Santiago, Isabela, ay mataas din ang inaasahan ninyong heat index. Ayun, grabe ang heat index sa inyo. So mukhang kayo may pinakamataas na magiging temperatura at heat index ngayong araw. 44 degrees Celsius daw ang expected forecast sa inyo at papalo pa yan. So papalo sa inyo hanggang 47 degrees Celsius po ngayong 11 o'clock onwards po yan hanggang mamayang alauna ng hapon. Aabot sa 47 degrees Celsius. So mas maalinsangan kayo dyan sa may bandang Santiago, Isabela. Ibig sabihin lamang yan, wag po tayong masyadong maglalabas. At kung sa mga nagtatrabaho nating mga kababayan ay uminom na lamang ng maraming tubig at iwasan po nating ma-dehydrate po dahil inaasahan po na mas maalinsangan kayo dyan ngayong araw. At mula naman sa may bandang Pangasinan, sa Dagupan area, well, expected na heat index sa inyo 40 degrees Celsius at papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius
mamayang alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. So medyo mataas-taas din ang temperatura ninyo dyan despite na may mga isolated dahil po sa habagat. Sa Central Luzon, gaya na lamang ng Tarlac, 38 degrees Celsius. So bahagyang mababa ang inyong heat index dyan. So siguro mas maulap kayo dyan at medyo overcast. At may mga nakakaranas pa rin ng pag-ulan siguro. Kaya mababa lang ang heat index pero papalo pa rin yan mula 40 hanggang 41 degrees Celsius. Ngamayang 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. So 38 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyong forecast ng heat index. Extreme caution po tayo dyan. So medyo mataas pa rin ang inyong heat index dyan. Posible pang mas tumaas yan. Depende sa laro ng habagat na tumatawid dyan. Sa Batangas City naman, inaasahan na heat index 38 degrees Celsius. So medyo mababa rin ng bahagya. Pero papalo pa yun hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Well, wala naman sa 40 degrees Celsius. Medyo mababa ng konti. So malamang medyo overcastin kayo dyan at mas mauulap ang himpapawid natin. At posibleng isolated rain showers. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman ay nasa 37 degrees Celsius ang expected na heat index sa inyo ngayong umaga. At mukhang yan na pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw. So mukhang magiging maulap sa inyo at magkakaroon kayo siguro ng mga kalat-kalat pag-ulan. Kaya siguro mababa ang inyong heat index sa Occidental Mindoro. Sa Central Visayas, kung saan mas fairly weather ang karamihan sa Central Visayas, makikitang mataas ang inyong heat index, 42 degrees Celsius. At papalo pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang 1:00 po. So mukhang maalinsangan ang inyong magiging lagay ng panahon po dyan sa Central Visayas mula sa area ng Cebu. So, importante po ngayon ang payong dahil mas moderate and fairly weather kayo dyan kahit papano. At sa may Mindanao naman, asahan na natin, tumataas na rin ang temperatura dyan at heat index. Sa ngayon mababa, ibig sabihin mukhang maulan sa inyo dahil may umiiral na po tayo na naman na intertropical convergence zone. Ayun, mababa. Mga bandang 1:00 pa kayo magkakaroon ng extreme caution forecast ng heat index na 34 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius pagsapit ng alas 2 ng hapon onwards po yan. So mukhang umuulan sa inyo sa may bandang Davao City or ilang bahagi ng Davao region dyan. So mababa pa rin at sa Zamboanga Peninsula, tingnan natin kung inuulan din sila. Malalaman natin base sa heat index. Well, mukhang hindi naman masyado pero bahagyang mataas din ang kanilang heat index. 35 degrees Celsius ang extreme caution sa inyo at aabot pa ng 37 yan o 37 degrees Celsius mamayang alas 12. So, bagamat kaya naman ng katawan natin yung ganitong heat index, pero bahagya lamang na tumaas ng konti. Pero at least hindi naman pumapalo sa at least 40 degrees Celsius ang inyong init pandama. So, wala tayong magiging problema sa bandang Mindanao. Medyo mas mainit lang o maalinsangan na mararamdaman sa may bandang South Luzon at Visayas area base na rin sa latest natin na heat index. At dito naman sa may bandang Cagayan Valley, ang bahagi ng Santiago at Tuguegarao ang may pinakamataas na heat index. So, ibig sabihin, mas magiging maalinsangan ang parte ninyo dyan kumpara sa kanlurang bahagi na kung saan mas inuulan pa ang bahagi na ito ng kanluran ng Northern Luzon, especially Ilocos region po, which is pinakita ko sa inyo gamit ang ating lightning detection system. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Katarman, Northern Samar na may 35.4 degrees Celsius na highest air temperature at sa Baguio City, balik ulit sa kanilang stationary na lowest temperature na 17.4 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ang Lawaga, Ilocos Norte, well, matik na po yan at kasalukuyan pa rin silang inulan nga po ngayon at nasa 54 mm ang naging total rainfall nila in the past 24 hours. Dito sa Caloocan, kahapon, grabe rin na ng pag-ulan sa amin pero naganap ito madaling araw kahapon po. Which is na-report ko na kahapon. Pero balikan lang natin dahil yesterday rainfall po ito na umabot ng 61.5 mm na total rainfall. So, sa loob ng 7 araw, nakaka 111.9 or 112 mm total rainfall na kami sa loob ng isang linggo. So, ang July total rainfall namin, 173.4 mm na. So, kulang pa rin sa July average na 912 mm. Supposed to be, yan ang dapat na aabot na magiging average rainfall. Ibig sabihin lamang, last year ay meron ding bagyo na dumaan at nagkaroon ng matinding pag-ulan last year. So, yan yung sunod-sunod na bagyo, 'di ba? Yung dumaan yung Karina, yan
Nakalimutan ko na yung isa, yung bago kay Karina. May sumunod kay Karina eh. Correct me if I'm wrong na lamang. Lalaki yun eh. Leon yata. I'm not sure. Basta may kasunod kay Karina eh. Yung kay Karina, grabe ang naging pagbaha na dinaanan ni Karina noon. Kasi naging super typhoon pa ata si Karina. Tama, naging super typhoon siya. Niratrat ang southeastern Luzon yan. And then may sumunod eh. If I'm not mistaken, Leon ata. Correct me na lang if I'm wrong. Nagkaroon ng sunod-sunod tayo ng bagyo last year. Kaya pumalo ang average July rainfall namin last year, 912 millimeters po. Ayan grabe ang naging ulan namin. So mahigit 738 pa na milimetro ang kakulangan namin for average rainfall namin for the month of July. So tingnan natin mga folks. Kasi ang seasonal na rainfall namin every July umaabot ng 1,080 millimeter ang seasonal rainfall namin pagpasok po ng July. So malinaw po yan sa explanation dyan. Ibig sabihin talagang dito sa buwan na to ay grabe ang naging pag-ulan sa Metro Manila. Malinaw sa seasonal na rainfall. Yan halos pinakamataas yan kada taon. Pagpasok po ng July yan, pinaka nagiging matinding ulan sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity naman ay meron tayong 81% nga po. So expected hot humid tayo pagka pumalo sa 33 degrees Celsius ang ating air temperature So take note yan mga folks. Sa atin namang barometric pressure, medyo thunderstormy tayo, 1,007 hectopascals and steady to since last hour. So parehong walang pinagbago, maging sa humidity, walang nagbago since last hour. Sa high tide and low tide status natin, maximum high tide po tayo. So tingnan natin kung lagpas 1 meter yan or within 1 meter ang sea level. Yes, 1.2 meters po ang taas nito. So ingat po at sa mga maliligo, napakalalim po, medyo delikado lalo na dyan sa may bandang northwestern Luzon. Kumari, refrain po muna, asahan po ang mataas na alon dyan sa may bandang Batanes, Group of Island at Ilocos Region. Maring magpang-abot yan sa may bandang Cagayan dyan sa may bandang northeastern Luzon part. So kumari ay sa mga malilit natin mangingisda, refrain po muna sa pagpalaot sa area na yan. Pero mula dito sa may bandang kanluran ng bandang Sambales siguro pababa ng lalalabi ng bansa, mukhang kalmado naman ang ating alon dyan, which is pinakita ko kahapon yung ating sea levels at mga pag-alon, yung swelling. So wala magiging problema, kailang high tide po tayo ngayon, kasalukuyang mataas ang ating sea level, ay medyo biwari na lamang po sa mga papalaot. At sa mga maliligo naman, medyo delikado sa ating mga maliliit na chikiting ang maligo kapag kaganyan ang taas ng ating sea level sa mga nasa mga ngayon, sa mga beach resort ngayon lalo na dito sa parte nga po ng Luzon. So maliwanag yan mga folks nagpapaalala tayo palagi para sa maiwasan ang disgrasya, especially sa mga flood prone areas ng bandang Ilocos Region. Posible po kayong magkaroon ng rapid na pagbaha dahil nga po kasalukuyang nasa maximum high tide po tayo na 1.2 meters. Samantala, bago ang kasunod nating synopsis, ay tingnan muna natin, meron tayong space weather status na naman. So silipin natin yung conditions, ang alert nito since 7:21 AM po. Pagamat nasa minor lamang ito at unsettled, makikita natin na kalamitan unsettled lamang ating NOAA KP index ngayong araw. At sa susunod na 2 araw pa, mukhang wala naman tayo magiging problema sa geomagnetic field. Mababa ang ating solar radiation, ganun din sa radio blackout probabilities. Mayroon lamang na unsettled geomagnetic activity. So wala tayong magiging komento siguro dito dahil wala tayong event of X-ray flux. Kalmado rin ang ating X-ray flux, lalo na yung ating parallel long at yung ating short DOS 18, normal naman po. So wala tayong magiging komento, wala rin tayong komento sa solar photon flux, kalmado naman siya, may ilang spiking lamang dahil sa mga ilang remnants ng solar wind na nag-arrive sa ating magnetosphere. So unsettled ang inaasa nating geomagnetic activity at mukhang kahapon nagkaroon pa tayo ng mga ilang moderate at may mga minor geomagnetic storm tayo mula kahapon at nung isang araw. Pero kumakalma rin at hindi masyado dama
So, medyo bahagyang magkakaroon ng konting distortion sa ating magnetosphere. Epekto lamang yan na remnants ng solar wind. So, wala magiging problema. Since wala namang direct na nakatutok sa atin sa Earth na sunspots, so wala tayong magiging problema so far kay Haring Araw. Medyo good mood o nasa good mood pa rin ang ating Haring Araw. 111 yung ating daily sunspot number. So, bahagyang mataas pa rin po. Depende na lang yan sa solar probe na nakakapture niya dun sa surface ng ating Haring Araw ngayong umaga po at sa mga susunod na araw. So, bumaba na rin yung progression natin. So, nalagpasan na natin yung highest peak last year, nung September, nung nagkaroon tayo ng maximum peak. Then, ngayong taon, pagpasok, mukhang okay na yung ating sunspot progression. Ligtas na tayo sa pinakadelikadong solar wind o solar flare. So far ay normal naman ang ating auroral activity, extrapolated NOAA PEOS. Wala naman tayong magiging problema so far dito. Yan. Siguro kahapon lamang nagkaroon ng mga bahagyang auroral activity. Pero so far normal naman yung North Pole and South Pole ngayon sa night side po ng ating mundo ngayon. Wala rin tayong abnormal na ionospheric TEC range. Medyo kalmado pa rin. Kalmado pa rin yung ating TEC. Dinobo-check ko lang baka kasi hindi na nag-update So far latest naman yung data, maging yung derived vertical TEC. Ito yung latest itong data nito mukhang hindi na siya nag-update. So sobrang late na to since ang huling data nito is November 30 pa pala. So hindi na to nag-update. So mukhang kailangan na hanapan natin ng working na TEC yan. Hindi nag-update yung pinaka TEC deco niya. At least ito real time gumagana siya. Ayan, So may problema tayo sa derived vertical TEC. Wala tayong idea. At mula naman sa D-region absorption, wala naman tayong magiging problema. Yung ating plasma density lamang medyo mababa naman, hindi naman sobrang tumataas. Pero sa sunod yata na 2 araw over the next 48-hour period, magkakaroon ng at least mahigit sa 450 to 500 ang magiging radial velocity. Siguro bunsod lamang yan ng mga ilang solar flare na tumatawid dito at tumatawid sa pagitan ng Earth. Hindi naman direktang tatama so far. So wala tayong magiging problema. Manatiling mababa ang ating high frequency conditions between 40 to 80 meters sa umaga at 10 to 12 meters sa umaga rin, mahina. Pagdating ng gabi, 10 to 12 meters po ang medyo mahina ang ating high frequency. So medyo sa mga gumagamit ng transmission band radios, medyo taas-taas muna tayo ng elevation kapag gumagamit ng mga radyo. Lalo sa mga mabundok at mabukid na area So yun lamang ang ating mga report sa ating space weather observation. Meron lamang tayo na minor onset ng geomagnetic activity. So may 65 degrees latitude na bahagya lang na hindi masyado mararamdaman naman ito lalo na sa northern hemisphere ng Canada at Alaska. So sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:32 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At ang ating almost new full moon na po, 93% illuminated na waxing gibbous ay magmo-moonrise po yun mamayang hapon po for 22 PM at inasang lulubog naman yan kinabukasan na ng madaling araw 3:41 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules, partly cloudy ang ating inaasahan at mga afternoon showers pa rin ang magiging forecast natin ngayong araw Kaya naka 100% chance na uulanin tayo sa Metro Manila. Base na rin sa aking VC weather forecast dito sa Caloocan. Bukas na Miyerkules, ganun din ang magiging panahon, maulap ang ating himpapurin at may mga localized thunderstorms naman lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Tsansa rin ng pag-ulan bukas ng Miyerkules, 48% ang tsansa ng pag-ulan. So maaari pang magbago yan every 6-hour period forecast. So tuloy-tuloy na magiging overcast, partially cloudy tayo sa buong linggong ito mga folks. Ayan. Madalas lamang ay partially cloudy. Well, dahil nga po naglalaro ang ating habagat ngayon. Medyo malikot ngayon ang ating wind surfaces sa kaluran. Sa silangan naman, medyo accumulated lamang yung water vapor dahil naman sa medyo mainit ang sea surface temperature dyan
nagkakaroon ng bahagyang water vapor at dahil na rin sa developing intertropical convergence zone. So diretso agad sa ginagamit na satellite imagery ay makikita po ang mga remnants na ito ng mga pag-ulan. Bunsod na rin ang nahahatak nitong si dating bagyong si Bising. At dahil nga po dyan, nagkakaroon nga po ng malawakang pag-ulan pa rin, lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte, hanggang dyan sa may bandang Bigan, pababa, kasama na ang Bangged at Batanes, Cook Islands, especially sa may bandang Calayan, Cagayan, at dito sa may bandang Claveria. Bagamat mas maulap pa rin ang umiira sa may bandang silangan ng Cagayan Valley, medyo mas mataas nga lang magiging temperatura nila dyan dahil sa pag-iral nga po ng moderate condition ng panahon sa inyo dyan. The rest ng bandang Kalinga, Mountain Province hanggang bandang Central Luzon na po yan, bagamat moderate, katamtaman ang lagay ng panahon. Asahan pa rin ang mga afternoon showers po at isolated rain showers. Bunsod pa rin ang mga ilang remnants yan at yung ating southwest monsoon nga po. Ganon din sa bahagi nga po ng Ilocos Sur area hanggang La Union. So damay na ang Benguet at La Trinidad, yan, kasama na ang Baguio City sa makakaranas ng mga ilang kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po anytime Kabilang na ang ilang bahagi ng Dagupan at the rest ng Pangasinan at Zambales, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Mataas ba ang potential ng heavy rain potential sa silangan ng Nodo Luzon, sa kanluran ng Nodo Luzon? Well, mga moderate rain showers ang nakikitaan natin dito. So, expected pa rin ang isolated rain showers sa may bandang Zambales. Ganon din sa ilang bahagi pa rin ng Tarlac. Pero pagsapit ng bandang Central Luzon ng Nueva Ecija, pababa ng Pampanga, hanggang Bulacan na po yan, magiging moderate naman ang lagay ng panahon. Partly tumusikaw din nga lang ang iiral. Papasok na yan, kasama ang Metro Manila. At magiging partly cloudy tumusikaw din rin ang iiral silang bahagi pa rin ng Calabarzon area. So, damay na ang Batangas, Laguna, hanggang dyan sa may bandang Quezon Province ng Infanta Quezon. Pataas naman yan ng bandang Baler, hanggang dyan sa may bandang Kasiguran Aurora. Medyo gloomy rin ang panahon at overcast naman ang iiral. So, hindi mawawala ang mga kalat-kat na mga mahihinat katamtamang pag-ulan sa nalalabi ng bandang Laguna and the rest ng Quezon Province. Hanggang dyan na yun sa may bandang Camarines Norte, sakop ng Bicol Region. Makakaranas kayo na mas maulap na yung papurin, kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers po. Pero titila-tila din ang mga pag-ulan, hindi naman very concentrated ang buhos ng ulan dahil merong monsoon trap na tumatawid dyan, ayun, kasabay ng paghatak sa ating habagat na tumatawid mula Mindoro hanggang tumatagos ng bandang Camarines Norte. So expected din, despite na moderate ang panahon sa may bandang Iriga, pababa ng Legazpi at Sorsogon, expected pa rin na maya-maya biglang magiging maulap at asahan na mga kalat-kat na pag-ulan o isolated rain showers lalo na sa hapon po, kasama na ang isla ng Catanduanes. Sa parte naman ng Mimaropa, gaya na ating binanggit kanina, medyo maulap at maulan silang bahagi ng Occidental Mindoro, lalo na dyan sa may bandang Abardi Ilog, yan, hanggang Paluan at Puerto Galera. Kasama na rin sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro mula Calapan, Victoria hanggang Gloria. So, mga ilang isolated at mga ilang localized thunderstorms iiral. So, importante po ang payong, lalo na sa mga tourist natin dyan sa Puerto Galera, sa mga turista natin dyan, at sa mga pupunta po ng Boracay area. Ingat na lamang po. At sa nalabi naman ng Palawan, lalo na sa bandang Coron, Palawan, maulap din ang himpapurin ninyo at asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Maulap din ang ilang bahagi sa may bandang El Nido, pero at least moderate ang bandang Puerto Princesa. Gloomy rin sa parte ng Bataras at Balabac at Brooks Point. So expected pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms din pa rin sa pinaka-monsoon trap na tumatawid dyan na may kasama rin na paghatak sa ating habagat sa may kanluran. So expected na mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa kanluran bahagi ng ating bansa. Hindi masyado sa may bandang silangan, mostly isolated rain showers ang iiral. Mula naman sa Central Visayas, bagamat medyo overcast, pero at least mas moderate kayo dyan, kasama na ang bandang Romblon sa Saudo Luzon at Masbate. And the rest ng bandang Eastern at Western po sa Visayas, medyo gloomy at ilang overcast din ang iiral. Bagamat mas moderate at mangilan-ngilan dito sa may bandang Leyte, lalo na at Cebu, na fairly weather tayo. So medyo mas maaraw kayo dyan at medyo hot humid ang magiging temperaturan ninyo dyan.
So, maulap din ang iira sa buong Eastern Samar, kabilang na ang norte ng Lawang, Northern Samar, hanggang di sa may bandang Oras at Dolores. Asahan na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero generally, mga light rain showers lamang ang nakikitaan na kadalasan na iiral sa buong bahagi ng Visayas. Sa Mindanao, mas fairly weather tayo sa buong bahagi ng Northern Mindanao, kabilang na ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin, hanggang Agusan del Norte. Medyo partly cloudy ang umira sa may bandang Dinagat Island at Siargao Islands and the rest ng Surigao region, mula Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur. So, katamtaman, moderate to heavy to fairly weather ang nalalabi sa Agusan del Sur hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro. So, rest ng Davao region ay magiging katamtaman, maaraw at medyo fairly weather tayo, pero pagsapit po ng hapon, hindi pa rin mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Ay may mga remnants pa rin at developing into tropical convergence zone na naririto sa katimugang bahagi ng Davao region. Especially dyan sa may bandang General Santos at Sarangani ha. Asahan din ang mga kalat-katapag ulan dyan and the rest ng South Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang dyan sa may bandang Maguindanao del Sur. Bagamat mas moderate pa rin kayo dyan, medyo umaaraw-araw sa inyo dyan, kasama na ang central ng Mindanao sa Bukidnon, North Cotabato hanggang Lanao del Sur. Pagdating naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula mula Lanao del Norte, Misamis Occidental, and the rest ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy kayo. Lalo na dyan sa may bandang Zamboanga City na po at Zamboanga Sibugay, Basilan at Hulusulo naman makakaranas ng mga ilang moderate to violent rain showers. So pinag-iingat po ang kababayan natin dyan sa may bandang Sulu at Basilan. Kayo po ay nakakaranas ngayon ng extension trough ng intertropical convergence zone dyan. Kaya makakaranas kayo ng mas heavy rain at violent rain showers ngayong kasalukuyan po. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha dahil kasabay na kasalukuyang high tide tayo ngayon. So nalalabi na Mindanao, mukhang moderate and fairly weather naman tayo. Ganon din sa may bandang Visayas na medyo gloomy lamang ang medyo iiral. So pagdating sa may bandang Luzon, mas lalong gloomy tayo. Medyo moderate sa Metro Manila, pero pagsapit sa may bandang kaluran ng Luzon, makakaranas pa kayo ng mga heavy rain potential. So sa ating rainfall forecast, courtesy of ECMWF ngayong araw, for 8 o'clock forecast ay magiging maulan nga po ang bahagi nga po ng Ilocos region dahil nga po sa patuloy pa rin ng remnants at trough ni Bagyong Bising kasabay ng habagat. Kasama na ang kalurang bahagi ng Zambales ay nakataas po at ilang parte sa may bandang Mindoro or Mimaropa. Mga ilang light to moderate showers ang naka-forecast. Sa Visayas naman ang ilang kaluran ng Panay Island at Negros region. Siguro light to moderate ang naka-forecast. At sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, especially Cagayan de Oro at bandang Lanao region. Pagdating naman sa may bandang Mindanao ay mas magiging maulan po ang parte ng Sorsogen, Zamboanga del Sur, lalo na sa beban ng Basilan at Hulusulo na nabanggit natin ngayon, nakasalukuyan kayo nakakaranas ng violent rain showers dyan, kaya pinag-iingat po sa mga pagbaha po ha at pagguho ng lupa just in case. Pero pagdating sa may bandang Silangan, malamang ay medyo katamtaman lamang at medyo moderate at fairly weather tayo kabilang na ang ilang bahagi sa may bandang Silangan parte ng bansa. No? Bandang Silangan, mahalos medyo moderate, katamtaman lamang. Pagdating naman sa kanluran ay mas maulan ang parte. Yun po. Dahil nga po sa umiiral natin na habagat, so common sense po at yung ating ITZZ sa Katimugan. Pagsapit naman mamayang hapon ay magiging maulan po pa rin ang parte ng Northern Luzon, lalo na ang mga taga Ilocos at Batanes Group of Island. Umaabot na rin ang hanggang moderate rain showers daw hanggang dyan sa may bandang Central Luzon. Yan, kita-kita naman po hanggang Central Luzon. So, posible madamay ng ilang kalat-katapag ulan ang Metro Manila. So, baka magkaroon tayo ng mga afternoon rain showers sa Metro Manila. Importante maghanda ng payong. Sa Mimaropa, mga light to moderate lang din ang naka-forecast sa may bandang Occidental Mindoro and the rest ng Palawan. Yan, hanggang Brooks Point. Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang El Nido. Sa Visayas naman ang kalurang bahagi nito kasama na ang Panay Island at Negros region. Magkakaroon din ng mga ilang light to moderate. Isolated po ito light to moderate ang bandang Bohol at Cebu. Pagdating naman sa Mindanao, may mga ilang moderate to some heavy rain showers ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang parte ng Sorsogen area dahil naman sa medyo umiiral nga po na intertropical convergence zone. Sa eastern portion sa Southern Luzon at Eastern Visayas,
mababa ang tsansa ng pag-ulan, bagamat may mga ilang isolated tayo na posibleng pumasok pa rin, ang mga light rain showers ang iiral. So medyo hindi ganun katindi ang magiging buhos. Siguro sandalian lamang ito at madalas mga light rain showers lamang. Pagsapit naman ng bandang gabi, alas 8, magiging maulan na ang halos buong kanluran ng bansa. Kabilang na ang potentially na aabutan ang Metro Manila, pero light to moderate showers siguro ito. Yan, base dito nakikita natin light to moderate, at moderate to some heavy rain showers naman sa buong kanluran ng Zambales area. Kasama na ang bandang Dagupan sa Pangasinan at Central Luzon. Palawan, naka heavy rain potential din sila dyan, lalo na sa may bandang Coron, Palawan at kanluran ng Mindoro or Occidental Mindoro. West portions pa rin ang Panay Island at Negros Region, at sa Mindanao naman ang kanluran at katimugang parte o kasama na ang Davao Region sa makakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers pagsapit po ng bandang hapon o gabi. Kung hindi man, baka siguro mga madaling araw or bago maghating gabi yung inaasahang mga isolated rain showers na may mga moderate to heavy rain showers. Bunsod naman na umiiral pa rin na intertropical convergence zone dito sa katimugan. So expected po yan mga folks, at mag-iingat po ang lahat, lalo na sa may bandang kanluran ng ating bansa, especially Luzon area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector, since hindi na masyado threat itong si Bagyong Bising, since under dissipation stage na siya. Kung sisilipin natin yung satellite imagery kasabay ng satellite imagery natin dito, halos on dissipation state na po siya. Pero posible pang kumilos yan, pakanluran, pag ganyan. Tatawidin pa niya ang kalupaan ng silangan ng China sa Zhejiang hanggang sa ito'y tuluyang malusaw sa susunod pa na 4 na araw o 3 araw. Depende po sa magiging resistance dito pagtungtong niya sa may bandang Zhejiang, China. Kasalukuyan pa rin ito sa may bandang coastal sea shores ng Wenling or Zhejiang District, Eastern China. Yan. At napakalayo na nito sa parte ng bansa. Yan. Bagamat medyo inuulan pa rin sa Taiwan, lalo na sa bahagi ng Taipei. So yung mga kababayan natin dyan na nasa Taiwan, expected pa rin na magiging maulan at mabugso pa rin ang magiging hangin sa inyo. Sa Pilipinas, yung monsoon trough na lamang na nahahatak nitong si dating Bagyong Bising o yung remnants niya ay natatawinin pa rin ang parte ng Luzon, kaya medyo magiging maula pa rin sa atin sa hilagang bahagi ng bansa at mga kalat-kata pag-ulan. Yan, kitang-kita naman po sa satellite imagery. Yan. So, yung magiging lagay ng galaw ng bagyo so far, wala naman tayong magiging concern at na-i-report na natin yung summary nito kahapon. Sa mga nagre-request ng legend, ayan, naglagay na po tayo ng legend para sa mga kababayan natin na nagre-request para makita daw nila yung gusto nila makita yung legend ng aking tropical cyclone sector, lalo na sa map monitoring. So ayan, nilagay na natin para for representation. Magkakaroon pa ng mga ilang polishing niya na, so maaaring magkaroon pa ng konting pagbabago dyan sa mapa anytime. Pero so far, tuloy-tuloy lamang at stable na po yung ating monitoring dito. Ayan, natapos na po kasi yung period ni Danas. Ibig sabihin na po hindi na ito babalik ng PAR. Na lumipas na po ang 24 oras. Ibig sabihin lamang nito ay balik na siya sa international name na Danas na. Yan. Nakaprogram kasi yan sa akin na kailangan may grace period pa na at least 24 hour. Kasi baka paglabas niya ng PAR within 24 hours, bigla yung umatras at bumalik uli sa loob ng ating PAR. So magkakaroon ng problema tayo doon. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng command yung aking tropical cyclone sector na magkaroon muna ng grace period na mananatili siya sa former Bising hanggat nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pag nalumipas na ang 24 oras, at wala na nakikitaan na babalik sa teritoryo natin sa PAR o loob ng PAR, ang bagyong ito ay totally i-clear out na ng aking tropical cyclone sector ang former Bising at ibabalik na siya sa international name na Danas. Ayan, bumalik na siya sa international name na Danas na. Ganon din sa bahagi nito. Dito napansin niyo na lumipas ng 24 hours, nakabising pa rin siya. Well, meron tayong nakalimutan kasi na baguhin doon sa program. Para sa mga hindi pa rin naniniwala na pinoprogram natin yan, papakita ko bakit
nagkaroon pa rin ng longer delay na hindi natin napapansin dahil napaka-komplikado po ng program. So para sa mga hindi pa rin naniniwala na ako po ang gumagawa ng aking programming script, ito po yung aking ginagamit. Notepad po at alam naman ng mga computer programmers, mga computer science student, ay makikita nyo po yung ganitong pattern ng PHP script. Papakita ko ilang parte kung bakit nagkakaroon ng problema pa rin yung aking behavior. Ito, tulad nyan ay may kinumanda ko sa kanya na kailangan gamitin niya yung local name na Bising sa loob ng 24 oras kapag ito ay umexit ng Philippine Area of Responsibility. May tinatawag tayo dyan na grace period po. Ayan, in-explain ko pa sa inyo yung function. Yung grace period niya, which is ano ba ang grace period nilalagay ko? 24 hours. Since naka Unix time po yan, kaya gagamit po tayo ng stamp ng Unix time din. Ayan, ito yung milliseconds in 24 hours po yan. So, para mas mag-gets po ng time na naka-Unix po yung pinaka JSON time o JSON file. Yan. Imo-monitor niya po within 24 hour po yan. Yung huling lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung last exit time. And explain ko na po paano nagpa-function po yan ha. Sa nagbabash po sa inyong lingkod na hindi daw ako marunong mag-program. Ayan, pinapaliwanag ko pa. Kapag habang nasa loob pa ng grace period yan, ayan, less than pa siya ng 24-hour period, ayan o, yung less than, ibig sabihin, hindi pa siya pumapalo sa eksaktong 24-hour period, ay gagamitin niya pa rin yung local name. Ayan o. Naka-previously used ba yan? Yes, ayan o. Ang command yan is had name previously. Ibig sabihin, pag tinagalog mo yan o nilayman term ko yan, parang tinatanong niya na nagamit na ba ang pangalan na ito? Yes, ginamit ko pa po yung local name. Ano yung local name na previously na ginamit? Eh, di ba si Bising? Yung Auring po, nagamit na. Kaya hindi na po magagamit yan ng aking tropical cyclone sector. Dahil na nga po, very previously na siya nagagamit. Nalalaman yan sa pamagitan ng uling, yung tinatawag kong ID, yung ID, representation ko yan ng mga pangalan ng mga tropical cyclone na indicated na nai-record. So, ganun po ang function yan. Ano ba yung dapat na hindi aalisin sa loob ng array? Yung tinatawag na array, yung nakasave yan sa JSON. So, within grace period ba yan? Yes, sa loob ba yan ng PAR? Nasa labas na ng PAR? Na under tropical depression ba yan? Well, depende. Kung nasa labas na siya ng PAR, under tropical depression o above, ay under use pa rin siya within grace period pa rin. O, yun pong function niyan. Sa mga computer science student natin, ha, alam po natin yan. Alam niyo pong magbasa ng ganyang command. O, pwedeng i-reuse yung old name, gaya na lamang ng Bising pag lumabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Gaya na sinabi natin, nasa within 24-hour period pa siya. Yes, at nagamit ba ito previously? Yes, si Bising. At anong pangalan yan? Ano ba yung naka-name? Eh di siyempre si Bising po. Then balik uli sa dati. Yun pong program yan ha. Na-explain ko pa po. At ito yung magiging assign kapag pumasok siya ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung JSON codex na sinisave niya. So hindi ko na ipapaliwanag yan. Medyo sekreto na po yan. At kapag nag-success na po at nag-above na po sa pag nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo na si Bising, nag-exit na siya, meron akong grace period na 1 hour. Yan, tinagalog ko pa yan. Oh. Pagkakalabas lang ng PAR itong bagyo na si Bising, meron akong grace period of 1 hour para ibalik na siya sa international name niya. To represent na nasa labas na siya ng PAR. Kaya may mababasa kayo, di ba? Former Bising. Tapos nakalagay yung kanyang international name na Danas, di ba? Kahapon at hanggang kaninang madaling araw. Ito po yung nagka-problema ako. Hindi ko nabago ito. Nailagay ko ito. Yan. Yung it takes 6,500 millisecond. Nakalagay yan dito. Kaya kahit na nakalabas na siya ng PAR, nanatili pa rin siya sa pangalan na Bising. Hindi pa rin siya bumabalik sa pangalan na Danas. Kasi ang oras niya ay 24-hour pa. Hindi pa siya umaabot ng 24-hour period. So, isang araw pa bago bumalik sa international name. At dahil sa nasa 24-hour period siya, wala siya sa grace period na dapat 1 hour lang. So, nagkamali ang inyong lingkod dyan. Nakalagay siya 86,500 millisecond or isang araw. So,
nakita niyo siguro hanggang madaling araw, nakalagay pa rin siya na nakalagay pa rin siya dun sa dashboard ko na pangalan bising pa rin. Dapat danas na. Yan, naayos ko na po yan. Kaya makikita nyo, normal na po yung operation. Yan. At after 1 hour na nasa labas siya ng PAR, titingnan niya yung exit time, may oras po yan kung anong oras siya lumabas ng PAR. Pag na-trace niya, nalagpas na siya ng 1 oras, babalik na siya sa international lane. Yan, babalik na siya sa pinaka-international lane. Ano bang, ayan, ito yung dashboard natin. Ayan, alam na mga computer science student dyan kung anong tawag dyan sa rowing string. Alam niyo po yan. Pag tinawag na pinaka-block string. Ito po yun. Yan, naka 1 hour, naka 24 hours yan eh. Naka 86,500 kaya hindi pa rin siya nababalik sa international name. Since nabalik ko na, ay nakalagay pa, balik sa international name after 1 hour. Dapat 3,600 lang. Yan. So, yan po ang correct name. Pagka-exit niya ng PAR, after 1 hour, ay babalik siya sa international name. Iko-command yan dito sa pinaka-ID. Yan. Yan iko-call niya. Then, papalit siya sa pinaka-international name. Yan. And then, nakasave pa yung data niyan as local name. Yan, naka-watching pa rin sa local name. Ibig sabihin po niyan, kapag lumabas siya ng PAR, papasok pa rin tayo sa pinaka-grace period niya na 24 hours. Bakit? Anong purpose niyan? Di ba nga po, di ba si Bising nag-exit siya ng PAR, di ba? Example na lamang dito. Nag-exit siya ng PAR. Yan, nakalabas na siya ng PAR noong July 4, 2 a.m. Di babalik na siya sa pangalang danas, di ba? Ang kaso, within 24 hours, bumalik uli siya ng PAR. So, ano mangyayari doon? Di dapat, babalik siya uli sa pangalang bising. Ganun po ang ibig sabihin noon. Dapat bising uli ang magiging pangalan niya pag pumasok. Hindi pwedeng pagpasok niya ng PAR, hindi na niya babalik sa pinaka-local name. Kasi pumasok na siya ng PAR. So, yun po ang explanation niyan mga folks ha. Sa mga basher ko dyan na hindi raw ako marunong mag-program, ayan na po, pinakita ko na po yung aking PHP script, kung ano ang nagiging behavior po niyan. At ipinaliwanag ko na nga po yung basic niyan. So hanggang dyan na lamang po yung aking explanation para dyan sa scripting. Kung bakit nagkakaroon ng behavior tayo at nagkakaroon tayo minsan ng medyo erroneous na behavior ng aking tropical cyclone sector. So far, ngayon stable na siya, bumalik na siya sa international name, ayan. At balik na siya sa international name na danas at yung kanyang ID name, balik na siya sa international name. Hindi na siya local name. Yan po ang pinaka-finality niyan. Dapat ganyan ang pangalan niya. So, yung former Bising, natanggal na rin, balik na siya sa international name na danas na. Kasi nga po, more than 24 hours na siya, ibig sabihin na po, na-clear out na yung data niya doon sa JSON file, na ibig sabihin, tapos na po yung ganap nitong si Bising. Ibig sabihin, wala na, hindi na siya talaga babalik sa ating Philippine Area of Responsibility. So, hindi na natin mere-report ito dahil nga po ay wala na siyang threat sa bansa at wala naman tayong masyadong magiging concern sa ibang bagyo, gaya na lamang nitong C04, Simon. Under dissipation stage na rin po siya at napakalayo na niyan. Yan, sa may bandang silangan ng Japan. Malamig-lamig na ang temperatura dyan, so lulusawin na lamang yan bigla. So, yun po yung pinaka-analysis natin dito at wala tayong magiging komento sa anumang lagay nitong si Bising o dating bagyong si Bising. Wala na, masyado na siyang malayo sa range sa atin sa bansa. Pero tingnan natin yung posibleng may susunod pa ba kay Bising. Kung sakali lang, dahil meron nga tayong binabantayan kahapon at binireport nga po natin kahapon na mayroong nabubuo dito sa Northern Mariana Islands kahapon. At base nga po sa computer-generated models natin kay GFS, ay aktibo pa rin na may forecast na may mabuo pa rin panibagong invest daw dito. Hanggang July 10 po yan. So magkakaalaman po yan ay mula ngayong araw hanggang July 10 po. Binanggit na natin yan kahapon. Sa ngayon, ay hindi pa significant sa pinaka-actual at yung ITCC, nagbabalik na naman. Kay SMWF ay kahapon may nakikitaan siyang low pressure area dito sa Northern Mariana Islands. Ngayon mukhang wala na. Very insignificant o surface trap na lamang yung nakikitaan ni SMWF dito. So wala tayong kasiguruhan kung
positive na may mabubuo pa rin dyan sa Northern Mariana Islands. Kay NABGEM, mas agresibo siya ngayon. Ayun, kasi nagkakaroon ng surface trough dito, and then nagkakaroon ng low pressure area. Ayan, so, alanganin pa po yung development kung sakali lang may mabubuo dyan sa Northern Mariana Islands. Pero kung sakaling mabuo man yan, folks, ay napakataas na yun at napakalayo sa bansa. At hihilaga rin ang kilos niyan. Hindi yan lalapit o papasok ng ating par. So, wala naman tayo magiging problema kahit maging bagyo pa yan kung sakali. Sa global spectral model natin, kung titingnan naman natin dito, wala na po tayong nakikitaan dito na anumang trough, di gaya nung nakarang araw. So, sa ngayon, wala tayong inaasahan na meron ulit tayong mamamataan na anumang tropical wave o inverse sa loob ng 2 o 3 araw po. Mula ngayong araw. Since hindi konfirmado itong nasa nakikitaan natin sa may bandang Northern Mariana Islands. Bagamat sa tropical cyclone strike probability is positive na may nakikitaan nga po na mukhang merong mabubuo dyan sa may bandang Northern Mariana Islands. Kung hindi man, siguro dulot lang siguro ng surface trough yan na dahil sa mga remnants ng 2 bagyo rito, kaya nagkaroon tayo ng mataas na tropical cyclone strike probability na 50%. So, hindi pa masyado organized yung forecast ito kung ito ay isang bagyo o trough lamang. Kaya kung bagbabasahin natin sa mean sea level pressure ay wala naman tayong nakita na may bagong low pressure area dito sa baba ng Northern Mariana Islands. Kaya hindi natin maikukumpirma sa ngayon. Nagre-remnants lang siya to 1,006 hectopascal. So 50-50 pa sa ngayon Pero inaasahan natin within 3 days wala tayong inaasahan na may mamabataang tropical wave sa ngayon. Mag-update tayo kung biglang magkaroon ng panibagong update sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin. Since wala pa tayong nakikitaan sa ngayon na anumang aktibo na magiging forecast sa mga susunod na araw. Ganon din sa ating tropical cyclone formation sa West Pacific Basin, hindi pa masyado positive, bagamat mayroon tayong nanatiling favorable pa rin dito sa may bandang Mariana o Guam. So, posible pa rin talaga na magkakaroon tayo ng positive na monitoring for developing inverse. Yan, mataas po kasi yung convergence dito sa paligid na to, kaya anytime magkakaroon niya anytime biglang magkaroon ng upward low convection. At kapag once na nabuo kasing upward low convection, doon pa lamang magkakaroon niya ng combination of vertical tsaka yung vertical wind shear niya at vorticity. Medyo nagmo-moderate na rin yung vorticity niya rito sa may bandang Northern Mariana Islands. Kaya hindi natin mawawala pa rin na posibleng maging inverse yan anytime. Ayan, nag-latest na nga po, mayroon na kaagad. So, mabilis ang kanyang nakikitaan dito sa ating West Pacific Basin na malayo pa sa ipinapakita ng mga computer models at forecast ng iba't ibang weather agency. Kaya, hindi pa rin natin talaga inaasahan yan Mag-a-update na lang tayo mga folks kung sakali. Ang malinaw lamang sa ngayon, wala tayong namamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob yan ng 3 araw mga folks. Asahan lamang natin ang mga pag-ulan dahil sa mga weather systems natin, kabilang na ang habagat at intertropical convergence naman sa baba ng katimugan ng bansa. So sa ating weekly tropical cyclone strike probability, makikita dito yung subseasonal range natin between July 7 hanggang July 14 po ito. So first week po ito, makikita natin mataas ang positive pa rin na mayroon pa rin potential na mayroon tayong mamamataan na anumang bagong low pressure area na susunod kay Labising at Nan dito sa may bandang Northern Mariana Islands pa rin. Kaya hindi pa rin natin totally inaalis ang posibilidad na mayroon talaga na mabubuo. Kung hindi man, baka pinaka-surface na lamang siguro ito. Bunsod pa rin ng Jai o yung remnants ng bagyong Siman dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Pero makikita nyo po dito, tila pa northwestward ang magiging kilos niya. Ibig sabihin, walang magiging banta ito sa Pilipinas kung sakaling maging bagyo man itong strike probability na ito between July 7 hanggang July 14 po yan. So hanggang next week po, yung posibleng may mabubuo na yan na bagong invest kung sakali lang. Tapos kung maging isa man itong aktibong bagyo, hanggang next week kung sakali may mamataan tayo, ay yung extreme node Luzon lamang ang maapektuhan at least 5%. Hindi naman masyado maapektuhan ng buong bansa. Yan.
So maliit lamang ang tsansa na maapektuhan yan sa atin kung maging bagyo man yang itong binabantayan natin na ito. Itong nakikita natin ito na umaabot ng 80 to 90% sa loob ng isang linggo. Yung probability na may mabubuo nga po dito. So tingnan natin. At sa second week naman po, mula July 14 hanggang July 41 naman, second week po ito. Tingnan natin kung mayroong latest din. So, in second week, mukhang meron tayong posible pa rin na low pressure area, kung hindi man trough ng low pressure area ang mamamataan natin. Kung makikita ninyo yung pattern ng tropical wave niya, west-northwest din ang kilos niya. At yung expected na location niya between July 14 hanggang July 41 ay dito yan sa extreme north eastern Luzon. So umaabot sa 30 to 40% maapektuhan ng pag-ulan ang buong bahagi ng extreme north Luzon. 20 to 30% naman sa may bandang central Luzon, at Metro Manila ay 10 to 20% hanggang South Luzon na po yan. So mukhang sa susunod na linggo siguro mga folks ay posibleng meron tayong inaasahan na may bagyo or anumang trough na makikitaan o dadaan malapit sa bansa o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ay subseasonal long range forecast pa lamang ito, yung storm probability pa lamang yan. Ayon yan kay ECMWF. So tingnan natin for the first week. So mula ngayong araw hanggang next week ng Monday, and then mula Monday ng July 14 hanggang 21 ng ikalawang linggo, tingnan natin kung merong positive tayong mamamataan na bagong low pressure area. Dalawa ang inaasahan natin na posibleng may mabuo. Ito nga pong nasa may bandang Northern Mariana Islands within this week po. At hanggang next week o sa ikalawang linggo ay yung dadaan dito na malapit sa hilagang bahagi ng Northern Luzon between July 14 hanggang July 21 po. So tingnan natin yung probabilities na yan. Hindi pa yan positive na bagyo agad ha. Yan ay probability pa lamang. Yan, malinaw naman nakalagay, tropical storm probability yan sa loob ng this week hanggang next week po o sa susunod na linggo po. Between July 7 hanggang July 14 and then July 14 to July 21, 2025 po yan. Yang long range na subseasonal na forecast na yan, na posibleng isa hanggang dalawa ang may potential na may mababantayan na panibagong tropical wave, kung hindi man aktibong low pressure area. So titingnan po natin ha. So mga hanggang katapusan po yan mga folks. So sa ulat din doon, so far ay napaka-noise ng aking seismograph. Ibig sabihin mukhang epekto yan ng high tide ngayon or malakas ang bugso ng hangin, kaya nagkakaroon na naman ng very noise ang aking seismograph. So wala tayong magagawa dyan. Pero as I've observed, wala naman tayong nadedetect na malakas-lakas na mga pagyanig. Yung mga minor earthquakes, mahirap pong ma-determine kapag sobrang noise ng ating seismometer. Pero sa nakikita ko po dito, wala namang malakas tayo na lindol na nadedetect so far. Ayan mukhang wala naman po. So mukhang walang magiging problema. At kung idediretso natin sa data feed mula kay PBOX, mukhang meron tayong magnitude 4 na namataan dito, isang magnitude 4.1 na may lalim na 15 km depth dyan sa northeast ng Mapanas, Northern Samar. Ayan. Magnitude 4.1 ito. Naganap ito ngayong umaga lamang, 8:38 AM po naganap. Then may mga marami-rami na kaagad na mga minor earthquakes, so wala naman masyadong ganap masyado. Diretso agad tayo sa ating earthquake historical data. Kung nakakailang total earthquakes na tayo for the month of July. Yan. So ilan po natin ang total earthquakes natin ngayon ay nasa 253 total earthquakes na po tayo. 243 dito is magnitude 2.0 pataas, 10 na ating magnitude 4.0, at so far yan pa lamang ang mga indicated na aktibo na may nadedetect tayo na mga pagyanig. So far wala pa namang magnitude 5.0 pataas. Mas aktibo pa rin ang bandang Mindanao at Visayas, kaya pinag-iingat po ating mga kababayan dyan sa may bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao area, na umabot na sa more than 151 na kaagad ang cluster na total earthquakes sa paligid ng yan. Yan, ito yung cluster, yung range na yan. So ingat po sa mga kababayan natin at maging alisa pa rin sa ating paligid kung ano man ang potential nitong magiging ganap. Yun.
Wala naman tayong masyadong anomaly at wala tayong malalakas pa naman na malakas na pagyanig na detect dito sa loob ng bansa so far. Pero kung babalikan natin yung ating daily earthquakes, kung sisilipin natin yung real-time world seismic monitoring, ay so far ay hanggang magnitude 4 ang namamataan natin dito. At mukhang kahapon lamang nagkaroon ng mas malakas na magnitude 5 sa may bandang Greece. And so far dito sa Asia ay wala pa naman masyado. Yan. Kahapon mayroon sa may bandang Croatia ba to? Bandang Croatia Island. Coast of Island ng New Zealand. So napakalayo naman ito sa may bandang New Zealand daw na may magnitude 5 or ayan 6.3. Yan. Mula yan kahapon. And so far dito lamang yan sa may bandang Pacific Ring of Fire natin sa may bandang Malaysia or Jakarta, Indonesia area. Yan, kung magnitude 5 ito. And so far malapit sa Pilipinas, wala naman tayo namamataan na medyo mas malalakas na mga pagginig so far. Pero maging mas alisto tayo dahil the more na mas kalmado po ang ating mga tectonic plates sa paligid ng Pilipinas, mas lalo po tayong maging mapagmatsyag po at maging alisto anumang oras po. Hindi natin masabi ang mga biglaang pagpasok ng medyo malalakas na mga pagyinig. So yun po pinaka-latest natin. So far walang masyadong ganap sa mga pagyinig ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, July 8, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 8, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report, lalo na't may bagong kakapasok lamang na rainfall advisory mula kay Pag-asa sa Northern Luzon. So pinag-ingat pong lahat sa may bahagi nga po ng Ilocos region, ha? At maaring umabot pa yan sa bandang Lawag, ayan, hanggang dyan sa City of Alaminos daw, yan, Lingayen, Pangasinan, abot yan, at maaring umabot pa sa may bandang Dagupan pa. So maaring madamay din ang Zambales, ha? So pinag-iingat po ang lahat sa may bandang hilagang bahagi pa rin dyan sa Extreme Northern Luzon na diniscuss natin kanina. At based naman sa ating website, sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.